Naghanda na ako. Oo. Ang problema kasi diyan, dahil medyo marami-rami na kasi sila. Siyempre wala namang isip yan eh. Ang pagtain nila sa gitna, yan ang problema po. Dahil nagagalit sila yung iba, makatapak sila ng tae. Tapos pagsakay nila sa sasakyan nila nang duunan ang tae sa loob ng sasakyan, yung amoy, nabubisit sila. Pero ang tendency talaga niya, no, alam mo, ano, bubugawin at babatuhin yan sila. Oo, dahil mabubisit sila dito eh. Oo, yun talaga. Dahil ang ginawa ko kasi niyan, pagdating ko yun, every morning, hahanapin ko yung mga area-area, mga tae, kinukuha ko yan, mga tae. Tapos, sa gabi before ako aalis, inaano ko rin yan, tinatanggal. Eh ngayon, ang mga tendency talaga yan, bubugawin talaga yan sila. Oo. May nanganak pa, bago nanganak. Hindi ko kasi maampun yan dahil ang liit ng space ko. Tapos, hindi pwede. Ang liit ng space ko, ang bahay ko sobra, ang liit. Pagkatapos, may mga pusa pa ako doon. Hindi talaga siya pwede. Kung kikita lang talaga kung malaki, gusto ko makalipat ng isang malaking area. Tapos may medyo garahe sa harap para doon magtayo ng malaking ano, yung alam mo na cage nila na malaki. Oh, doon. Yun ang wish ko. Kaya lang, hina eh. Minsan isang linggo or 2 linggo, 500. Kita sa TikTok. Ang tagal maka 1,000. Kanina kagabi nag-withdraw ako ng 400 ba yun? Binili ko ng isda kanina. Manok. Pinakain ko sa kanila. Ayaw na nga kainin eh. Nagsawa na, busog. Nakakaawa talaga. Wala talaga akong kakayahan mag-adapt. Oo. Napapansin ko rin kung si Mutmut ang dadalhin ko, magiging malungkot yan doon dahil nasanay siya sa area dito eh. Malawak. Para bang teritoryo niya to, alam na niya kung saan pasikot-sikot. Sa tingin ko si Mutmut, may nagpapakain sa kanya dahil minsan ang tagal makabalik dito eh. Oo. Sa tingin mo may nagpapakain sa kanya dahil ano kasi mabait. At saka kung meron man, bakit ba na sa tagal-tagal ng panahon or sinadya siguro ng Diyos na mapunta ako dito dahil yung dumating kasi ako dito, nakikita ko siya yung may scotch tape, yung malaking scotch tape, malapad pa nito yung packaging tape, empty na packaging tape dito sa liig niya, hindi matanggal-tanggal talaga. Yun ang unang encounter ko sa kanya na sabi ko kailangan maging kaibigan tayo dahil paano yan hindi yan basta-basta matanggal yung dito mo. Ginamitan ko ng gunting, ayaw. Binilhan ko ng cutter talaga, yung original na cutter na mahal. Binasa siya unti-unti, matagal pinakain ng masasarap para maamo sa akin hanggang nakakatakot din kasi dahil baka makalmot ka or makagat yung rabies. Oo, stray cat sila eh. So matagal. Yung natanggal na siya dito sa ligo, ang tagal. Ang dami kasi ditong mga yung nag-ano ng mga parcel, mga GNT, ang dami yan dito. Oo, ang dami yan dito. So naligaw siguro doon yan na medyo maliit pa. Nilagyan nila ng ganito sa liig. Alam mo ba na yung natanggal yun, nagnanaknak yung mga sugat sa ilalim. Sa isip-isip ko, baka sinadya ng Diyos na maligaw ako dito para yung yung hirap na dinanas sa pusa matigil na. Oo, grabe. Oo, wala man lang talaga isa na nakaisip na tanggalin yun. Siguro medyo maliit siya ng konti yung pinasok yun dahil mahirap na siyang ilabas eh. Oo,
Yung malaging packaging tape, empty, tapos medyo plastic yan siya eh. Hindi siya basta-basta mapunit. Oo. Magmula naging close ko na si Motmot. Naging mailap lang siya uli. Inis na inis siya talaga na nabubisit siya yung yung pinulot ko yung si Kaliko Cat, oo, si Kala. Yung nagpulot, nilagay ko sa cage, palagi niya kita dito, doon siya nagsimula na nagsisilos siya. Ayaw na niyang lumapit, ayaw na niyang tumabi. Pagkatapos niyang kumain, aalis agad. Dati hindi yun, dito maproblema nga ako, hinintay ko na pag may mga tao, saka ko siya palabasin or ilagay ko sa isang sulok. Pero magmula nang doon siya, few days na kasi, palagi ko nang iniwan si Kala sa bahay. Kaya siguro, hindi na niya nakita. Kaya, umano siya kanina. Yung naglambing siya kanina. Hindi na yan lumapit eh. Sige. Tingnan mo yung motor ko. Napuno na yan, napuno na. Para na akong lipat bahay. Electric pan kasi malaki to eh. Malaki na electric pan.